Hindi ko kailanman ginusto na saktan si Mama. Pero sa bawat dolyar na ipinapadala niya mula sa malayo, isang piraso ng pagkatao ko ang unti-unting nawawala dahil sa pangungulila. At nung dumating si Baltazar, hindi ako naghahanap ng kasalanan. Naghanap lang ako ng isang tao na makakakita sa akin sa gitna ng bahay na ito na puno ng mamahaling gamit pero walang init. Kung ikaw ang nasa lugar ko, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang parehong pagkakamali? Sana hindi na lang namin ipinagawa ang bahay na to. Minsan, kapag nakatitig ako sa makinis at maputing tiles sa sahig namin, ang nakikita ko lang ay yung pawis ni Mama sa Dubai. Bawat kanto ng kisame, bawat sliding window na binili niya. Lahat yon, bayad ng pagod. Sabi niya noon sa video call, "Anak, tiis lang. Para sa future niyo yan ni Baltazar." Future. Ang daling sabihin ng salitang yon kapag libu-libong kilometro ang layo mo. Pero ang totoo, habang lumalaki ang bahay namin, mas lalo kaming nawawala sa loob nito. Ang bahay, tumitibay. Pero kaming mga tao sa loob, unti-unting nagkakabutas-butas. Kung tatanungin mo ako kung kailan talaga nagsimula ang lahat, hindi ko rin masagot ng diretsyo. Siguro nung mga gabing tanging tunog lang ng electric fan ang naririnig ko sa kwarto. O baka nung mga hapon na kailangan kong mag-isa sa hapagkainan dahil si Mama kailangang mag-overtime sa amo niya. Alam mo yung pakiramdam na ang dami mong gamit, may malaking TV, may bago kang cellphone, may aircon. Pero kapag pinatay mo na yung ilaw, mararamdaman mo yung bigat ng katahimikan? Ganoon ako lumaki. Isang anak ng OFW na ang tanging koneksyon sa magulang ay yung mahinang signal ng internet at yung balikbayan box na amoy sabon at karton pagdating. Tapos, dumating si Baltazar. Hindi siya yung tipong mapapalingon ka sa kalsada. Simple lang siya. May mga puting buhok na nagsisimulang lumabas sa gilid ng tenga niya. Laging amoy malinis na tobacco at menthol candy. At may mga kamay na magaspang. Tanda ng pagtatrabaho niya bilang foreman sa construction. Yung mga kamay na yon ang nag-ayos ng lahat ng sira sa bahay namin simula nung naging sila ni Mama. Noong una, wala naman akong nararamdaman kundi pasasalamat. Kasi kahit paano, may lalaki na sa bahay. May nag-aayos ng pundi na bumbilya, may tumitingin sa tumutulong gripo. At nung umalis ulit si Mama, pagkatapos ng maikling bakasyon nila para ikasal, kaming dalawa na lang ang natira sa malaking bahay na to. Solina, luto na ang ulam. Bumaba ka na dyan. Tawag niya mula sa kusina. Boses lalaki. Ibang-iba sa matitinis na boses ng mga tita ko o sa boses ni Mama na laging parang nagmamadali sa telepono. Ang boses ni Baltazar, parang laging may oras. Parang hindi siya nagmamadali kahit saan. Bumaba ako, suot yung lumang oversized t-shirt ko. Hindi ko naman kailangang mag-ayos. 'Di ba? Tatay-tatayan ko naman siya. Pero nung gabing yon, habang naglalagay siya ng sinangag sa plato ko, napansin ko ang isang bagay. Hindi niya ako tiningnan bilang anak lang ni Milagros. Tiningnan niya ako bilang isang tao na nandoon. "Ang konti mo naman kumain," sabi niya. Sabay abot ng baso ng tubig. Ang gaan ng pagkakalapag niya ng baso. Parang ayaw niyang makabulahaw sa katahimikan. "Kaya ka laging mukhang matamlay eh. Dapat nagpapalakas ka, Solina." "Sanay naman po ako, tito." Sagot ko, sabay iwas ng tingin. Sanay naman akong ako lang mag-isa rito. "Ngayon hindi ka na mag-isa." Simple lang yung sinabi niya. Pero bakit parang may kung anong kumurot sa loob ko? Bakit yung salitang, "Hindi ka na mag-isa,"
ay mas masarap pakinggan kaysa sa lahat ng pangako ni Mama na uuwi siya soon. Siguro dahil yung hindi mag-isa ni Baltazar, nahahawakan ko, nakikita ko. Nararamdaman ko yung init ng presensya niya sa tapat ng lamesa habang kumakain kami. Hindi ko alam kung pag-ibig na ba yun agad. O baka gutom lang talaga ako sa atensyon ng isang tao na handang makinig sa akin nang hindi tumitingin sa orasan. Ang hirap, di ba? Yung hindi mo na malaman kung saan nagtatapos ang paggalang at kung saan nagsisimula ang paghahanap ng higit pa roon. Napansin ko na lang, habang tumatagal, mas nagiging matagal ang mga tinginan namin sa kusina. Isang segundo na lumalagpas sa normal. Isang ngiti na hindi na lang basta pagbate. Isang gabi na walan ng kuryente. Sobrang dilim sa loob ng bahay. Lumabas ako ng kwarto para kumuha ng kandila. Pero dahil sa dilim, muntik na akong mahulog sa hagdan. May humawak sa braso ko. Mahigpit pero mainit. Dahan-dahan. Bulong niya sa dilim. Hindi niya agad binitawan ang braso ko. At ako, hindi rin ako agad lumayo. Sa dilim na yon, mas malakas pa sa pintig ng puso ko yung tunog ng paghinga niya. Ang bango ng tobako at menthol, malapit na malapit sa mukha ko. Tito, ang tanging nasabi ko. Pero hindi siya sumagot. Sa halip, naramdaman ko ang paggalaw ng kamay niya mula sa braso ko, paakyat sa balikat ko. Isang haplos na hindi dapat ginagawa ng isang tatay sa kanyang anak-anakan. Isang haplos na puno ng tanong na pareho kaming natatakot sagutin. Bakit ba tayo laging natutukso sa mga bagay na alam nating wawasak sa atin? Bakit yung dilim na dati kong kinatatakutan biglang naging lugar kung saan pakiramdam ko ay ligtas ako? Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko, pero hindi ako gumalaw. Hinayaan ko siyang manatiling malapit. Hinayaan ko ang sarili kong makaramdam ng isang bagay na matagal ko nang ibinaon sa limot. Solina, bulong niya ulit. Mas mababa ang boses, mas malalim. Nararamdaman mo ba? Hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin sa kanya na ang nararamdaman ko ay hindi lang takot, kundi isang klase ng kaba na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko? Nasa gitna ng dilim na yon, parang nakikita ko na ang sarili ko na nahuhulog sa isang bangin na walang hangganan. At bago pa bumalik ang kuryente, bago pa kami mabulag ng liwanag ng katotohanan, naramdaman ko ang isang bagay na tuluyang bumura sa lahat ng linyang iginuhit namin sa pagitan ng isa't isa. Isang haplos na nagsabing, wala nang balikan ang lahat ng ito. Ang bilis nating magsinungaling sa sarili natin kapag gusto nating maniwala sa isang bagay. Kinabukasan, paggising ko, pilit kong kinukumbinsi ang sarili ko na dala lang yon ng dilim. Na baka nagulat lang siya o baka ako lang tong nagbigay ng malisya sa paghawak niya sa balikat ko. Pero pagbaba ko sa kusina, nandoon siya, nakaupo, nagkakape, suot yung puting sando niyang may maliit na butas sa balikat. Yung butas na yon, ewan ko kung bakit doon napako ang tingin ko. Doon sa maliit na bahagi ng balat niya na nakalabas. Kape? Tanong niya. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatitig lang siya sa usok na lumalabas mula sa tasa niya. Sige po, sabi ko. Umupo ako sa tapat niya, yung pwesto, kung saan dati ay si Mama ang nakaupo. Ramdam ko yung init ng singaw ng kape sa mukha ko, pero mas ramdam ko yung bigat ng hangin sa pagitan naming dalawa. Walang nagsasalita. Tanging yung tunog lang ng kutsara na tumatama sa seramika ng tasa ang naririnig. Ting! Ting-ting! Parang alarm clock na nagpapaalala sa akin na may mali.
Solina, tawag niya. Sa pagkakataong ito, tumingin na siya. Yung mga mata niya parang pagod na ewan. Pasensya ka na kagabi. Nabigla lang ako. Akala ko kasi, ayos lang po tito. Putol ko sa kanya. Ayaw kong marinig ang kasunod. Kasi kapag binigkas niya, magiging totoo. Kapag sinabi niyang gusto ko ring hawakan ka, wala na akong madadaanan pabalik sa pagiging anak-anakan niya. Pero huli na. Alam mo yung pakiramdam na kahit hindi kayo magkatabi, parang may kung anong kuryente na nakadikit sa inyong dalawa? Yung kahit nagbabasa lang ako ng libro sa sala at siya naman ay nag-aayos ng martilyo sa garahe, alam ko kung nasaan siya. Alam ko ang bawat kilos niya. At doon pumasok ang unang malaking kasalanan. Ang pagtanggi sa katotohanan habang unti-unti mo itong nilalasap. Eksaktong 10:00 ng umaga, tumunog ang messenger ko. Si Mama. Video call. Bigla akong napatayo. Parang natusok ang upuan ko. Tiningnan ko si Baltazar. Tiningnan niya rin ako. Sa isang saglit, nagkaintindihan kami. Pareho kaming natatakot sa mukhang lalabas sa screen. Sinagot ko ang tawag. Lumabas ang mukha ni Mama. Mukha siyang puyat, gulo-gulo ang buhok, at may suot na face mask na nakababa sa baba niya. Nasa likod niya yung puting pader ng ospital kung saan siya nagtatrabaho bilang cleaner. Anak, kumain na kayo? Masayang boses ni Mama. Pero yung mga mata niya, halatang hirap na. Nasaan ang Tito Baltasar mo? Sabado ngayon, di ba? Di ba? Wala ba siyang pasada sa construction? Iniharap ko ang cellphone kay Baltazar. Ngumiti siya. Yung ngiting madalas niyang ipakita kay Mama. Yung ngiting mabait na asawa. Andito ako, Milagros, sabi niya. Tumayo siya at tumabi sa akin para makita rin siya sa kamera. Masyado siyang malapit. Nararamdaman ko yung braso niya na dumidikit sa braso ko. Yung amoy ng sabon at pawis niya pumasok sa ilong ko. Habang si Mama, doon sa kabilang panig ng mundo, ay nagkukwento tungkol sa sakit ng likod niya at kung paano siya pinagalitan ng supervisor niya. Tiis-tiis lang talaga, sabi ni Mama, sabay punas ng pawis sa noo. Para naman sa inyo yan. Solina, huwag kang pasaway sa tito mo, ha? Baltazar, ikaw na ang bahala sa anak ko. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Parang gusto kong isuka yung kapeng ininom ko. Gusto kong sumigaw at sabihin kay Mama na, Ma, umuwi ka na. Ma, huwag mo kaming iwan dito. Pero nanatili akong tahimik. Nakangiti ako sa harap ng kamera habang sa ilalim ng lamesa. Nararamdaman ko ang bahagyang pagdapo ng daliri ni Baltasar sa likod ng palad ko. Hindi niya kinuha. Hindi ko rin inilayo. Oo naman, Milagros. Alam mo namang mahalaga sa akin si Solina, sagot ni Baltazar. Pagkatapos ng tawag, namayani muli ang katahimikan. Pero iba na ito. Mas madilim na. Mas mabigat. Bakit mo ginawa yon? Tanong ko. Mahina lang. Halos pabulong. Ang alin? Yung paghawak mo sa akin habang kausap natin si Mama. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko na magawang tumingin sa malayo. Nakatingala ako sa kanya, habang unti-unti niyang ibinababa ang mukha niya sa tapat ko. Kasi, Solina, mahirap magpanggap na wala akong nararamdaman kapag nandyan ka. Bulong niya. Gusto kong magalit. Gusto kong sampalin siya. Pero bakit ang naramdaman ko lang ay ang mabilis na tibok ng puso ko na parang gustong kumawala sa dibdib ko.
Bakit sa halip na tumakbo palayo, parang mas lalo pa akong napako sa kinatatayuan ko? Mali ito, tito, sabi ko. Pero wala nang puwersa ang boses ko. Alam ko, sagot niya. Pero kailan pa naging tama ang ganitong lungkot? Doon ko napagtanto. Ang tunay na panganib ay hindi yung pagiging masama ni Baltazar. Ang tunay na panganib ay yung katotohanan na pareho kaming uhaw sa isang bagay na tanging ang isa't isa lang ang makakapagbigay. Kahit pa ang kapalit nito ay ang mismong kaluluwa namin. Inilabas niya ang isang maliit na box ng menthol candy mula sa bulsa niya. Kumuha siya ng isa at bago niya isubo, iniabot niya muna sa akin. Yung mga daliri niya, nagtagal sa labi ko ng ilang segundo, isang maliit na hakbang na naman. Isang hangganan na naman ang gumuho. Nung gabing yon, habang nakahiga ako sa kwarto ko, nakatingin ako sa kisameng binayaran ni Mama. Pakiramdam ko, bawat sentimo ng bahay na ito ay nagmamasid sa akin. Bawat gamit na binili niya ay sumisigaw ng magnanakaw. Magnanakaw ako. Ninanakaw ko ang pag-ibig na hindi sa akin. Ninanakaw ko ang katahimikan ng nanay ko. At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ko alam kung gusto ko pa bang huminto. Ang daling magbulag-bulagan kapag ang liwanag ay galing sa maling apoy. Noong mga sumunod na linggo, naging eksperto ako sa pagpapanggap. Sa harap ng mga kapitbahay, ako pa rin si Solina, ang masunuring anak ni Milagros na laging nasa loob ng bahay. At si Baltazar, siya pa rin ang kagalang-galang na asawa na iniwan para magbantay sa akin at sa ari-arian. Pero sa loob ng 4 na pader na iyon, may ibang mundong nabubuo. Isang mundong kaming dalawa lang ang nakakaalam. Naaalala ko, yung isang hapon, naglalagay ako ng pulang floor wax sa sahig ng sala. Yung amoy ng floor wax na yon, matapang at masangsang. Amoy ng paglilinis, amoy ng maayos na tahanan. Nakaluhod ako, ginagamit yung basahan para pakintabin yung tiles. Nang maramdaman kong bumukas yung pinto ng garahe. Pumasok si Baltazar. May dala siyang supot ng tinapay at isang bote ng malamig na soft drinks. Hayaan mo na yan, Solina. Mamaya na, sabi niya. Ibinaba niya yung dala niya sa lamesa. Malapit na to, tito. Para kuminang naman bago tumawag si Mama mamayang gabi. Sagot ko nang hindi tumitingin sa kanya. Pero sa totoo lang, kuskus ako ng kuskus dahil ayaw kong makita niya ang panginginig ng mga kamay ko. Lumapit siya. Naramdaman ko ang anino niya na tumakip sa akin. Pawis ka na, sabi niya. Bago pa ako makatayo, kumuha siya ng isang malinis na bimpo mula sa balikat niya. Yung bimpong yon, may tatak pa ng isang brand ng semento na pinagtatrabahuhan niya. Ipinahid niya yon sa noo ko. Dahan-dahan. Maingat. Parang nagguguhit siya sa isang mamahaling florera. Hindi ako gumalaw. Nanatili akong nakaluhod sa sahig, nakatingala sa kanya. Yung amoy ng floor wax, hinaluan na ng amoy ng pawis niya, at yung pamilyar na menthol candy. Tito, baka may makakita. Bulong ko. Yung bintana namin, kahit may kurtina. Nararamdaman kong may mga matang nagmamasid sa labas. Sino namang titingin? Tanong niya, pero hindi niya inilayo ang kamay niya. Sa halip, ibinaba niya ang bimpo sa leeg ko. Ang init ng balat mo, Solina. May lagnat ka ba? Wala. Mainit lang talaga ang panahon. O baka, natatakot ka lang? Doon ako natigilan. Isang matalim na tanong na hindi ko kayang sagutin. Bakit nga ba ako natatakot? Natatakot ba ako na mahuli kami? O natatakot ako na baka isang araw, bigla na lang siyang tumigil? Iyon ang pinakamalalang klase
ng pagkabulok ng konsensya. Yung alam mong mali, pero kinatatakutan mo yung sandali na mawawala yung maling yon. Binuhat niya ako. Hindi yung binuhat na parang bata, kundi tinulungan niya akong tumayo habang hawak ang magkabila kong siko. Sa sobrang lapit namin, nakikita ko na yung maliliit na gatla sa paligid ng mga mata niya. Yung mga tanda ng edad na dapat sana ay nagpapaalala sa akin na malayo ang agwat namin. Pero sa sandaling yon, walang edad, walang titulo. 2 tao lang kami sa gitna ng isang malaking bahay na parehong naghahanap ng kung anong hindi namin mahanap sa iba. Uminom ka muna, sabi niya. Sabay abot ng baso. Nung uminom ako, may tumulong konting tubig sa gilid ng labi ko. Gagamitin ko sana yung kamay ko para punasan. Pero naunahan niya ako. Ginamit niya ang hinlalaki niya para haplusin yung labi ko. Malambot, maingat. Pero may kasamang pangako na alam naming dalawa kung saan tutuloy. Sa labas narinig ko ang busina ng isang tricycle. Pagkatapos ang boses ni Aling Perla na nakikipagkwentuhan sa tapat ng gate namin. Hoy Perla, nakita mo ba si Baltasar? Parang ang dalas na niyang umuwi ng maaga. No? At yung bata, si Solina, parang hindi na lumalabas ng bahay. Napatigil kami pareho. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Parang biglang tumigil ang ikot ng mundo at tanging yung boses lang sa labas ang naririnig ko. Baka naman naglilinis lang sa loob. Alam mo naman yang si Milagros, napakasilan sa bahay, sagot ni Aling Perla. Pero alam mo, nung isang araw, nakita ko silang dalawa sa kusina. Parang, ewan ko, baka guni-guni ko lang. Tiningnan ko si Baltazar. Wala siyang emosyon sa muka, pero nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa basong hawak niya. Ang daling magbulag-bulagan, pero ang hirap magbingi-bingihan. Hayaan mo sila, bulong ni Baltazar sa akin. Wala silang alam. Pero tito, paano kung... Shhh! Ipinatong niya ang hintuturo niya sa labi ko. Walang mangyayari. Hanggat tayo lang ang nakakaalam, walang mangyayari. Pero doon siya nagkamali. Dahil sa bawat salitang tayo lang, mas lalong lumalaki ang pader na humahati sa akin at sa mundo. Mas lalong kumikipot ang mundong ginagalawan ko hanggang sa ang tanging nakikita ko na lang ay siya. Nung hapong yon, pagkatapos umalis ng mga kapitbahay, hindi na ako bumalik sa pagpapakintab ng sahig. Pumasok ako sa kwarto ko at nilock ang pinto. Pero kahit anong lock ko, hindi ko maikulong yung nararamdaman ko. Tumingin ako sa salamin. Hindi ko nakilala ang sarili ko. Yung Solina na laging nakangiti sa video call ni Mama, nasaan na? Yung Solina na nangakong mag-aaral ng mabuti at maghihintay sa pag-uwi ng magulang niya, nasaan na? Ang nakikita ko na lang sa salamin ay isang babaeng may bakas pa ng haplos sa labi. Isang babaeng nagnanakaw ng sandali sa dilim. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang message mula kay Mama. Anak, may surprise ako sa inyo. Malapit na. Love you. Nabitawan ko ang cellphone ko sa ibabaw ng kama. Surprise? Anong surprise? Alam ba niya? O may balak siyang hindi namin alam? Kinabahan ako. Hindi yung kaba ng excitement, kundi yung kaba ng isang taong alam na malapit na siyang mahulog sa bitag na siya mismo ang gumawa. Ang hirap matulog kapag alam mong may nagmamasid sa'yo, kahit wala namang tao sa kwarto. Magdamag akong nakatitig sa screen ng cellphone ko, binabasa ng paulit-ulit yung text ni Mama. May surprise ako sa inyo. Malapit na. 5 salita lang, pero parang 5 saksak sa konsensya ko. Anong ibig niyang sabihin? Magpapadala ba siya ng bagong gamit? O baka uuwi na siya. Sana nung oras na yon, naramdaman ko
na yung takot na dapat kong maramdaman. Pero alam mo kung ano yung mas nakakatakot? Yung katotohanan na mas nangingibabaw yung pananabik ko na huwag matapos yung kung anong mayroon kami ni Baltazar. Kinaumagahan, bumaba ako sa kusina. Naabutan ko siyang nagpiprito ng tuyo. Yung amoy ng sunog na bawang at maalat na isda. Amoy ng isang normal na umaga sa isang normal na pamilya. Pero wala nang normal sa amin. Napansin ko, yung kalawang sa ilalim ng lababo namin, yung maliit na bahagi na hindi naabot ng pintura. Doon napako ang tingin ko habang hinahawakan ko yung magaspang na tela ng kurtina sa bintana. 3 detalye na parang gustong magpaalala sa akin na kahit anong kintab ng bahay na to, may mga bahaging nabubulok na. Tito, nag-text si Mama kagabi, sabi ko. Binitawan ko yung kurtina at lumapit sa kanya. Tumigil siya sa pagbabaligtad ng tuyo. Hindi siya humarap sa akin, pero nakita ko ang paghigpit ng hawak niya sa sandok. Anong sabi? May surprise daw siya. Malapit na. Doon lang siya lumingon. Yung mga mata niya, parang laging may itinatagong bagyo. Surprise? Baka balikbayan box lang yon. Alam mo naman ang mama mo, mahilig magsurpresa ng mga gamit. Pero paano kung umuwi siya? Lumapit siya sa akin. Yung amoy ng pritong tuyo, humalo sa amoy ng menthol na laging dala ng hininga niya. Eh di umuwi siya. Asawa niya ako, anak ka niya. Wala tayong ginagawang masama. 'Di ba? Napatitig ako sa kanya. Gusto kong itanong kung naniniwala ba talaga siya sa sinasabi niya. Wala kaming ginagawang masama. Yung mga tinginan namin, yung mga haplos sa dilim, yung lihim na pagkakaunawaan na higit pa sa pamilya. Tito, hindi tayo pwedeng magpanggap habang buhay. Bulong ko. Hinawakan niya ang baba ko. Inangat ang mukha ko para magkatapat kami. Solina, sino ba ang kasama mo nung nagkasakit ka at hindi makatawag ang mama mo? Sino ang nakinig sa'yo nung umiiyak ka dahil pakiramdam mo ay kinalimutan ka na niya doon sa Dubai? Ako, 'di ba? Tumango ako. At iyon ang masakit. Kasi totoo. Ginamit niya pangmanat na yung mga sandali ng kahinaan ko para itayo yung tulay patungo sa kasalanan. At ako naman, tila tangang tumawid ng kusa. Huwag mong isipin yon, sabi niya. Mag-almusal na tayo. Habang kumakain kami, biglang may kumatok sa pinto. Malakas, sunod-sunod. Nabitawan ko yung kutsara ko. Nagkatinginan kami ni Baltazar. Sa isang saglit, pumasok sa isip ko ang lahat ng masamang senaryo. Si Mama ba yan? Si Aling Perla na may dalang mga pulis? Tumayo si Baltazar at binuksan ang pinto. Si Aling Perla. May hawak siyang isang mangkok ng ulam. O Baltazar, heto. Nagluto ako ng ginataang tulingan. Sabi ko ibibigay ko sa inyo ni Solina. Baka kasi puro delata na ang kinakain nyo habang wala si Milagros, sabi ni Aling Perla. Yung mga mata niya, hindi nakatingin kay Baltazar, kundi parang mga radar na pumasok sa loob ng bahay. Pilit na hinahanap ako. Salamat, Aling Perla. Nagluluto na rin ako. Pero sige, salamat dito, sagot ni Baltazar. Nasaan si Solina? Hindi ko na nakikitang lumalabas yang batang yan. Baka naman nagkukulong lang sa kwarto. Andito po ako, Aling Perla. Sabi ko habang lumalabas mula sa kusina. Pinilit kong maging normal ang boses ko. Kahit parang sasabog na ang dibdib ko sa kaba. Tiningnan ako ni Aling Perla mula ulo hanggang paa. Yung tingin na parang hinuhubaran ang lahat ng sikreto ko. Ang putla mo, Solina. Parang hindi ka na nasisikatan ng araw. Mag-ingat kayo ha, mahirap na ang mag-isa sa bahay, lalo na't
Hindi niya tinapos ang sinasabi niya. Ngumiti lang siya ng isang ngiting nakakapangilabot bago tumalikod. Pagkasara ng pinto, napasandal ako sa pader. Nakakahalata na siya, tito. Sabi ko. Nararamdaman ko. Hayaan mo siya. Tsismosa lang talaga yon, sagot ni Baltazar. Pero imbes na bumalik sa kusina, lumapit siya sa akin. Isinara niya ang distansya naming dalawa hanggang sa maramdaman ko na ang init ng katawan niya. Solina, natatakot ka ba talaga kay Aling Perla? Bulong niya sa tenga ko. O natatakot ka sa sarili mo? Hindi ako nakasagot. Paano ko sasabihin na natatakot ako dahil sa tuwing malapit siya, nakakalimutan ko si Mama? Nakakalimutan ko na asawa siya ng nanay ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang kamay kong nanginginig pa rin dahil sa kaba. Pero sa halip na bitawan, dinala niya ito sa tapat ng puso niya. Nararamdaman mo ba? Tanong niya. Malakas ang tibok. Mabilis. Gaya ng sa akin. Mali ito, sabi ko ulit. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko na inilayo ang kamay ko. Lahat ng masarap laging sinasabing mali. Sagot niya. Biglang tumunog ang telepono sa sala. Yung landline. Bihira itong tumunog maliban na lang kung may emergency o kung si Mama ang tumatawag mula sa isang international line. Nagkatinginan kami. Sa bawat ring, parang may sumasampal sa akin. Ring, ring, ring. Huwag mong sasagutin, bulong ni Baltazar. Pero hindi ko mapigilan ang sarili ko. Parang may kung anong puwersa na humihila sa akin patungo sa telepono. Nilapitan ko ito at nanginginig ang kamay na itinaas ang receiver. Hello? Sabi ko. Sa kabilang linya, hindi boses ni Mama ang narinig ko. Isang boses ng lalaki, formal at seryoso. Hello? Is this the residence of Milagros Manlapas? This is from the airport security office. Nabitawan ko ang receiver. Muntik na itong bumagsak sa sahig kung hindi lang nasalo ni Baltazar. Anong airport? Tanong ko sa sarili ko. Habang unti-unting nanlalamig ang buong katawan ko, ang daling mabulag sa takot. Lalo na kapag ang taong kinatatakutan mo ay ang taong dapat ay pinakauuwian mo. Naramdaman ko ang malamig na bakal ng receiver sa kamay ko, parang yelo na unti-unting nanunuot sa buto ko. Kinuha ni Baltazar ang telepono mula sa akin. Nakita ko ang likod niya, ang pawis na tumatagos sa manipis na tela ng kanyang sando, ang paraan ng pagtayo niya na parang laging handang sumabak sa gulo. Hello? Oho. Opo, asawa niya ako, sabi ni Baltazar. Ang boses niya biglang naging formal, yung boses na ginagamit niya kapag nakikipag-usap sa mga kontraktor. Ano ho yon? May problema ba sa padala niya? Nanatili akong nakatayo sa harap niya, hindi humihinga. Nakatingin lang ako sa isang maliit na bitak sa dingding sa tabi ng landline. Isang bitak na hindi ko napansin noon, parang sugat na pilit itinatago ng pintura. Ah, ganun ba? Sige ho, sige ho. Kami na ang kukuha. Salamat. Ibinaba niya ang receiver. Ang tunog ng pagbaba nito ay parang hatol ng bitayan sa pandinig ko. Anong sabi, tito? Tanong ko. Halos hindi lumabas ang boses ko. May padala ang mama mo. Isang malaking balikbayan box na hold daw sa customs dahil may kulang na papel o ewan. Kailangan daw nating puntahan sa opisina nila sa airport para makuha, sagot niya. Huminga siya ng malalim, sabay haplos sa batok niyang malagkit na sa pawis. Airport? Akala ko ba si Mama na yon? Hindi. Pero yung box, yun yata yung surprise na sinasabi niya. Sabi ng tumawag, special delivery daw yon para sa anniversary namin. Anniversary.
10 taon na silang mag-asawa ni Mama. 10 taon na nagsisikap si Mama sa Dubai para mabuo ang bahay na to. Habang kaming dalawa rito sa loob, winawasak ang lahat ng pinaghirapan niya. Kailan natin kailangang kunin? Tanong ko. Ngayon na. Bukas lang daw sila hanggang hapon. Nagmamadali kaming nag-ayos. Habang nagbibihis ako sa kwarto, tinitingnan ko ang sarili ko sa salamin. Suot ko yung blouse na binili rin ni Mama. Yung kulay asul na sabi niya ay bagay sa akin. Pakiramdam ko, nasusunog ang balat ko habang suot yon. Para akong isang impostor na naglalakad sa sarili kong buhay. Pagbaba ko, naghihintay na si Baltasar sa motor niya. Yung lumang motor na maingay ang makina, amoy gasolina at luma. Sakay na Solina, sabi niya. Sumakay ako sa likod niya. Dahil mabilis siyang magpatakbo, wala akong ibang mapagpipilian kundi ang yumakap sa baywang niya. Sa gitna ng ingay ng kalsada, sa gitna ng usok at init ng tanghali, doon ko naramdaman yung isang bagay na kinatatakutan ko. Ang kaligtasan. Mali. Di ba? Dapat ay nandidiri ako. Dapat ay lumalayo ako. Pero habang nakayakap ako sa kanya, habang nararamdaman ko yakap ko yung tigas ng katawan niya at yung pamilyar na amoy ng menthol candy, parang nawawala yung takot ko sa mundo. Para kaming dalawa lang ang totoo sa gitna ng lahat ng pekeng bagay sa paligid namin. Pagdating namin sa airport office, napakaraming tao. Mainit, maingay, at lahat ay nagmamadaling makuha ang kani-kanilang mga padala mula sa mga mahal sa buhay sa ibang bansa. Nakita ko ang mga mukha ng ibang mga pamilya, yung mga batang excited buksan ang mga box, yung mga asawang umiiyak sa tuwa. Naramdaman ko ang paglamig ng kamay ko. Sila, may karapatang matuwa. Ako, bawat segundo rito ay parang pagnanakaw. Dito ka lang, ako na ang pipila, sabi ni Baltasar. Iniwan niya ako sa isang sulok, malapit sa isang malaking electric fan na maingay ang ikot. Habang naghihintay ako, may lumapit sa akin. Isang matandang babae, may dalang panyo na kulay dilaw. Seryosong-seryoso ang tingin sa akin. Neng, ang asawa mo ba yon? Tanong niya, sabay turo kay Baltasar na nasa unahan ng pila. Napatigil ako. Opo. Ay, hindi po. Tito ko po siya. Tiningnan ako ng matanda ng matagal. Isang tingin na parang nakatago sa kaluluwa ko. Mag-ingat ka, Neng. Sa panahon ngayon, mahirap nang malaman kung sino ang totoo sa hindi. Minsan, ang pinakamalapit sa atin, yun pala ang pinakamalayo sa katotohanan. Hindi ko alam kung bakit niya sinabi yon. Random stranger lang siya. Pero ang bawat salita niya ay parang latay sa likod ko. Nakuha na ni Baltasar yung box. Malaki ito, balot na balot ng duct tape at may pangalan ni Mama sa gilid. Milagros Manlapas. To my beloved family. Isinakay namin yung box sa tricycle para maiuwi. Buong biyahe, hindi kami nag-uusap. Nakatingin lang ako sa box. Yung box na galing sa Dubai. Amoy ng ibang bansa, amoy ng sakripisyo. Pagdating sa bahay, ipinasok namin ito sa sala. Kumuha si Baltasar ng kutsilyo para buksan ang tape. Tito, huwag muna. Pigil ko sa kanya. Hintayin nating tumawag si Mama. Surprise niya to, di ba? Tumingin siya sa akin. Nakita ko ang pagod at ang kakaibang kislap sa mga mata niya. Gusto ko nang malaman kung ano ang nasa loob, Solina. Baka ito na yung sinasabi niyang magbabago sa lahat. Dahan-dahan niyang hiniwa ang tape. Yung tunog ng pagpunit ng plastic
ay parang tunog ng pagpunit sa puso ko. Nang mabuksan ang box, bumungad sa amin ang mga tumpok-tumpok na chocolate, sabon, lotion at mga bagong damit. Pero sa ilalim ng lahat ng yon, may isang maliit na sobre. Isang sobreng may sulat kamay ni Mama. Kinuha ni Baltazar ang sobre. Binasa niya ito ng tahimik. Nakita ko kung paano dahan-dahang namutla ang mukha niya. Ang mga kamay niya nagsimulang manginig. Ano-anong sabi, Tito? Tanong ko. Lumapit ako sa kanya, pilit na tinitingnan ng papel. Hindi siya sumagot. Sa halip, ibinigay niya sa akin ang sulat. Binasa ko ang unang linya. Baltazar, hindi ko na kaya rito. Gusto ko nang tapusin ang lahat. Sa susunod na linggo, magkakasama-sama na tayo habang buhay. Handa na ang lahat. Nabitawan ko ang sulat. Sumunod na linggo? Ibig sabihin, hindi ko natapos ang iniisip ko dahil biglang bumukas ang pinto ng bahay namin. Hindi ito nakalak. Inaasahan kong si Aling Perla ang papasok. Pero ang tumambad sa amin ay ang isang tao na hindi namin inakalang makikita namin sa pintong iyon. Isang taong dapat ay nasa Dubai pa. Pagdita, akala ko, iyon na ang katapusan namin. Noong bumukas ang pinto, tumigil ang mundo ko. Ang hawak kong sulat ni Mama, parang naging isang pirasong yelo na dumikit sa palad ko. Pero hindi si Mama ang pumasok, si Carmela. Basang-basa siya ng ulan, hingal na hingal, at bitbit ang isang sirang payong na tumutulo ang tubig sa bagong linis naming sahig. Yung amoy ng basang kalsada at maduming ulan, biglang sumakop sa bango ng mga sabon at chocolate na galing sa balikbayan box. Sulina, buti naman at andito kayo, sabi ni Carmela. Tumingin siya sa akin, tapos kay Baltazar, tapos sa nakabukas na box sa gitna ng sala. Kanina ko pa kayo tinatawagan. Hindi nyo sinasagot ang mga phone nyo. Nasa airport kami kanina, Carm, sagot ko. Pilit kong ibinaba ang sulat ni Mama sa likod ko, itinatago sa kanyang paningin. Bakit? May problema ba? Lumapit si Carmela. Napansin ko ang putik sa kanyang suot na tsinelas. Isang detalye na dati ay ikagagalit ni Mama. Pero ngayon, parang wala na akong pakialam. Tiningnan niya si Baltazar. Yung tingin ni Carmela, hindi gaya ng kay Aling Perla. Hindi ito tsismis. Takot ang nakita ko sa mga mata niya. Nakita ko si Aling Perla sa labas ng palengke kanina. May makausap siyang pulis, Solina. May itinuturo siya sa direksyon ng bahay niyo, bulong ni Carmela. Hindi ko alam kung ano nang sinasabi niya, pero narinig ko ang pangalan mo at ang pangalan ni Tito Baltazar. Naramdaman ko ang biglang pag-atras ng dugo mula sa mukha ko. Tumingin ako kay Baltazar. Nakatayo lang siya sa tabi ng box. Ang mga daliri niya ay may malagkit pang tira ng duct tape na pinunit niya kanina. Kalmado siya, masyadong kalmado, na parang inaasahan na niya ang sandaling ito. Hayaan mo siya, Carmela. Wala silang pruweba sa kahit ano, matigas na sabi ni Baltazar. Anong pruweba ang kailangan nila, Tito? Halos pasigaw na, sabi ni Carmela. Ang buong barangay pinag-uusapan na kayo. Ang sabi nila, kaya raw hindi na lumalabas si Solina dahil may nangyayari na rito sa loob. Hindi nyo ba naiisip ang kahihiyang aabutin ni Tita Milagros kapag nalaman niya ito? Tumingin ako sa sahig. Sa putik na galing sa tsinelas ni Carmela. Sa kintab ng tiles na binayaran ni Mama. Carm, umalis ka na muna. Pakiusap ko. Solina, kaibigan mo ako. Pinagtatakpan kita, di ba? Yung mga gabi na sinabi nating nasa boarding house kita, yung mga beses na hiniram mo ang kwarto ko para makasama siya.
Ginawa ko yon dahil akala ko mahal mo talaga siya. Pero hindi ko alam na ganito pala kalala. May pulis na, Solina! Wala kaming ginagawang masama! Sigaw ko. Pero alam ko sa loob ko na pati ang boses ko ay nagsisinungaling. Naglakad si Baltazar patungo kay Carmela. Yung bawat hakbang niya may bigat. Salamat sa babala, Carmela. Pero pamilya namin ito. Kami ang bahala rito. Pamilya? Tito, asawa ka ng nanay niya. Bago pa makasagot si Baltasar, hinila ko na si Carmela palabas. Kahit umuulan, kahit wala siyang payong, kailangan ko siyang mailayo. Dahil sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, lalong nagiging totoo ang kasalanan ko. Lalong nagiging malinaw na hindi ito pag-ibig, kundi isang malaking pagkakamali na may presyo. Solina, makinig ka! Sabi ni Carmela sa tapat ng gate namin habang nababasa kami pareho ng ulan. Umalis ka na habang maaga pa. Sumama ka sa akin sa probinsya ng lola ko. Takasan mo siya. Hindi ko kaya, Carm. Sabi ko habang umiiyak. Hindi ko na kayang iwan siya. Bakit? Dahil ba mahal mo siya o dahil natatakot ka sa kanya? Hindi ako nakasagot. Iyon ang tanong na hindi ko pa rin masagot hanggang ngayon. Pag-ibig ba ito? O isang klase ng lason na unti-unti nang pumatay sa kakayahan kong mag-isip ng tama? Bumalik ako sa loob ng bahay, basang-basa. Naabutan ko si Baltazar na nakatayo pa rin sa harap ng balikbayan box. Hawak niya ulit yung sulat ni Mama. Next week, bulong niya. Uuwi siya next week. Tito, anong gagawin natin? Tanong ko. Tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot sa mga mata niya. Hindi takot sa pulis. Hindi takot kay Aling Perla. Takot kay Mama. Kailangan nating itago ang lahat, Solina. Lahat ng bakas. Lahat ng ebidensya na may nagbago rito sa loob ng bahay, sabi niya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang magkabilang balikat ko. Kaya mo bang gawin yon? Kaya mo bang tumingin sa mata ng mama mo at magsinungaling na parang walang nangyari? Hindi ko alam. Kailangan mo, Solina. Dahil kung hindi, pareho tayong mawawala. Nung gabing yon, sinimulan naming iligpit ang box. Inubos namin ang mga chocolate, itinago ang mga bagong damit sa kailaliman ng cabinet. Pero kahit anong tago namin, may isang bagay na hindi namin mailigpit. Ang amoy ng takot na unti-unti nang bumabalot sa buong bahay. At ang sulat ni Mama, yung sulat na nagsasabing gusto na niyang tapusin ang lahat. Habang nakahiga ako sa dilim, iniisip ko ang bawat salita ni Mama. Tapusin ang lahat. Ibig bang sabihin ay alam na niya? Iyon ba ang dahilan kung bakit siya uuwi? Para tapusin ang pamilyang ito? Biglang tumunog ang cellphone ko sa ilalim ng unan. Isang unknown number. Sinagot ko ito, iniisip na baka si Carmela ulit. Pero ang narinig ko ay isang pamilyar na boses. Pero mas mahina, mas puno ng sakit. Solina, anak, boses ni Mama. Pero hindi ito video call. At ang tunog sa likod niya, hindi ito tunog ng airport o ng kalsada. Tunog ito ng isang makina na regular ang pagtibok. Beep, beep, beep. Ma, nasaan ka? Tanong ko, habang unti-unting naninigas ang buong katawan ko. Andito na ako, anak. Huwag kang matatakot. Andito na ako sa ospital sa bayan. Umuwi na ako kagabi pa. Nabitawan ko ang cellphone. Hindi siya uuwi next week. Andito na siya. At ang surprise na sinasabi niya ay hindi ang balikbayan box. Sabi nila, bago ka daw parusahan ng langit, bibigyan ka muna ng babala. Bibigyan ka ng pagkakataong magbago.
Pero hindi totoo yon. Ang totoong parusa, dumarating sa mismong sandaling. Akala mo ligtas ka na. Nung bumagsak yung cellphone ko sa sahig, parang tumigil ang pag-ikot ng electric fan. Tumigil yung tunog ng ulan. Ang tanging naririnig ko lang ay yung mabigat na paghihinga ko at yung maliit na boses ni Mama mula sa speaker ng teleponong nakadapa sa tiles. Solina, anak, nandyan ka pa ba? Dali-daling lumapit si Baltazar. Pinulot niya yung cellphone. Nakita ko ang panginginig ng mga daliri niya. Mga daliring ilang oras lang ang nakakalipas ay buong tapang na humahaplos sa akin. Ngayon, nanginginig dahil sa takot. Milagros, sabi niya sa telepono. Pinipilit pakalmahin ng boses. Andito ako. Anong nangyari? Saang ospital ka? Habang nakikinig siya kay Mama, nakatitig lang ako sa kanya. Sa mga oras na yon, gusto kong magising. Gusto kong kurutin ang sarili ko at sabihing panaginip lang ang lahat ng ito. Pero yung lamig ng sahig sa talampakan ko, yung amoy ng basang putik na iniwan ni Carmela, at yung takot na nakaguhit sa mukha ng lalaking nasa harap ko, lahat yon, totoong totoo. Pupunta na kami dyan, sabi ni Baltazar bago ibinaba ang tawag. Tumingin siya sa akin. Wala na yung mapang-akit niyang tingin. Ang nakita ko ay isang lalaking nag-iisip kung paano ililigtas ang sarili niya. Nakolaps daw ang mama mo pagdating sa airport kagabi. Dinala siya ng mga taga-airline sa ospital dito sa bayan natin. Ngayon lang daw siya nagkamalay. Kagabi pa. Kagabi pa siya nandito. Habang kami ni Baltazar ay nagtatago sa dilim at nag-iisip kung paano namin siya tatakasan. Siya pala ay nakahiga sa isang malamig na kama. Nag-aagaw buhay dahil sa pagod kakatrabaho para sa amin. Ang sakit. Parang sinisipsip palabas ang kaluluwa ko. Hindi ko na matandaan kung paano kami nakarating sa ospital. Ang alam ko lang, nakasakay kami sa tricycle, ang lakas ng hangin at hindi kami nag-iimikan. Pagdating namin sa ward, sumalubong agad sa akin ang amoy ng rubbing alcohol at matapang na sabon panlinis. Nang buksan namin ang pinto ng kwarto niya, parang may pumalo sa dibdib ko. Hindi iyon ang mama na nakikita ko sa video call. Yung mama sa screen ay laging nakangiti, laging nagmamadali, laging mukhang malakas. Ang babaeng nakahiga sa harap ko ngayon ay mukhang matanda ng 10 taon. 3 bagay ang agad kong napansin. Yung maputlang asul na hospital gown niya, na parang napakalaki para sa payat niyang katawan. Yung makapal na puting tape na pumipigil sa karayom ng IV sa likod ng nangingitim niyang kamay. At yung tuyot bitak-bitak niyang mga labi na pilit bumubuo ng ngiti nang makita niya kami. Tumakbo ako palapit sa kanya. Napaluhod ako sa gilid ng kama niya at umiyak. Hindi iyak ng awa. Iyak ng isang kriminal na humaharap sa biktima niya. Tahan na, anak. Ayos lang si Mama. Napagod lang sa biyahe. Bulong niya. Hinaplos niya ang buhok ko. Yung kamay niya. Magaspang. Puro kalyo. Mga kalyong nakuha niya sa paglilinis ng mga bahay sa Dubai para makapagpadala ng pera rito. Lumapit si Baltazar. Humalilis siya sa kabilang gilid ng kama. Milagros, bakit hindi mo sinabi sa amin agad? Sana nasundo kita, sabi niya. Ang boses niya, napakalambing, napakanag-aalala. Kung hindi ko lang alam ang ginagawa namin sa loob ng bahay, aakalain kong siya na ang pinakamabuting asawa sa buong mundo. Gusto ko nga sanang isurprise kayo, mahinang tawa ni Mama, pero nauwi sa ubo. Nakuha niyo ba yung box? Yung sulat ko?
Nagkatinginan kami ni Baltazar sa ibabaw ng katawan ni Mama. Isang mabilis na tingin. Isang lihim na pag-uusap. Opo, Ma. Nakuha namin. Sagot ko. Sabi mo doon, tapos na. Uuwi ka na. Oo, anak. Hindi na ako babalik doon. Dito na ako. Magkakasama na tayong tatlo habang buhay. Kinuha ni Mama ang kamay ko. Tapos, inabot niya ang kamay ni Baltazar. Pinagsama niya ang mga kamay naming dalawa at mahigpit na hinawakan gamit ang dalawang manipis niyang palad. Kayo lang ang lakas ko. Nang bumagsak ako sa airport, akala ko mamamatay na ako. Pero inisip ko, hindi pwede. Kailangan ko pang makita ang mag-ama ko. Kayo ang buhay ko. Parang may nagbuhos ng kumukulong tubig sa lalamunan ko. Gusto kong bawiin ang kamay ko mula kay Baltazar. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin na, Ma, bitawan mo kami. Marumi kami. Pinapatay ka namin nang hindi mo alam. Pero wala akong ginawa. Nanatili akong nakaluhod doon. Hinahayaan ng nanay ko na ipagkatiwala ang buhay niya sa dalawang taong sumira nito. Paano ba nangyari to? Bakit nung mga panahong wala siya? Pakiramdam ko ako ang pinakakawawang tao sa mundo dahil iniwan niya ako? Bakit ngayon na nandito na siya? Pakiramdam ko ako ang pinakamasamang halimaw. Surina, may kukunin lang akong gamot ng mama mo sa nurse station. Paalam ni Baltazar. Umalis siya. Siguro hindi na rin niya nakayanan ang bigat ng eksena. O baka gusto lang niyang makatakas. Kahit saglit lang. Nang kami na lang dalawa ni Mama, may kinuha siya mula sa ilalim ng unan niya. Isang maliit na pulang velvet box. Para sa'yo yan, anak. Binili ko sa Gold Souk bago ako umuwi. Binuksan ko. Isang gintong bracelet. Manipis, kumikinang, napakaganda. Isuot mo nga, utos niya. Dahan-dahan kong isinuot sa pulso ko. Malamig yung ginto sa balat ko. Parang posas. Bagay sa'yo, ngiti niya. Pero biglang nawala ang ngiti na yon. Tinitigan niya ako. Hindi yung tingin ng isang nanay na nag-aabot ng regalo, kundi isang tingin na malalim, nag-oobserba. Iniabot niya ang kamay niya at pinunasan ang pisngi ko. Solina. Po, Ma? Humigpit ang hawak niya sa braso ko. Mas mahigpit kaysa sa dapat makaya ng isang pasyenteng bagong gising. Inilapit niya ang mukha niya sa akin. Amoy ko yung tuyong dugo at gamot sa hininga niya. May naamoy ka bang kakaiba sa bahay natin bago kayo umalis? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong, pero parang kulog sa pandinig ko. Kasi nung kausap ko yung kapitbahay natin kagabi, may naikwento siya sa akin. Natigilan ako. Yung tunog ng hospital monitor sa likod ni Mama, parang biglang umaling-aungaw na lang sa buong kwarto. Beep! 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 Bawat tibok, parang binibilang yung segundong natitira bago tuluyang sumabog ang lahat. Kapitbahay? Si Aling Perla po ba? Nanginginig ang boses ko. Ibinaba ko ang tingin ko sa gintong bracelet na suot ko. Ayaw kong makita niya ang takot sa mga mata ko. Ngumiti si Mama, pero hindi abot sa mata. Sino pa ba? Sabi niya. May naamoy raw siyang pabango sa labas ng kwarto mo nung isang gabi na dumaan siya. Sabi ko, baka yung ipinadala ko yon. Hindi na nakasagot ang matanda. Huminga ako ng malalim. Pabango. Hindi gumagamit ng pabango si Baltazar. Amoy mentol at tabako lang siya. Ang tinutukoy ni Aling Perla ay ang mismong presensya niya. Yung katotohanan na napapadala si Baltazar sa kwarto ko na hindi napapansin ng mga tao sa labas, hanggang sa nag-iwan na ng sarili nitong amoy sa mga mapanuring mata ng aming paligid. Wala po yon, Ma, sagot ko.
Tsismosa lang talaga yon si Aling Perla. Alam mo naman dito sa atin, walang magawa ang mga tao. Siguro nga, mahinang sagot ni Mama. Ipinikit niya ang mga mata niya. Pero alam mo ba, Solina, pagod na ako sa mga tsismis. Pagod na akong maging paksa ng usapan dahil laging wala ako. Muntik ko nang sabihin sa kanya lahat. Andun na sa dulo ng dila ko ang salitang patawad, Ma. Gusto ko nang sabihin na, Ma, maniwala ka kay Aling Perla. Mali ang iniisip mo na maayos ang lahat rito. Nasira na ang pamilya natin nung nasa Dubai ka pa lang. Pero sa halip na umamin, anong ginawa ko? Pinunasan ko ang mga luha ko at inayos ang kumot niya. Ang kasalanan talaga, nagiging bisyo. Sa una, natatakot kang gawin. Sa pangalawa, naghahanap ka ng dahilan. Sa pangatlo, nakakasanayan mo na ang magsinungaling. Bumalik si Baltazar mula sa nurse station. May bitbit siyang reseta at isang maliit na paper bag na may tatak ng botika sa labas. Nakabili na ako ng gamot Milagros, sabi niya. Sabi ng doktor, bukas daw pwede na tayong umuwi kapag naging stable ang blood pressure mo. Umuwi. Ang salitang iyon ay parang isang malaking bato na ibinagsak sa dibdib ko. Babalik kami sa bahay, sa iisang bubong. Sa bahay kung saan nangyari ang lahat ng pagtataksil namin. Tapos ngayon, kasama na namin ang taong pinagtaksilan namin. Salamat, Baltazar. Ngiti ni Mama. Hinawakan niyang muli ang kamay ng asawa niya. Salamat at inalagaan mo si Solina habang wala ako. Napayuko si Baltazar. Nakita ko yung unang pagkakataon na umiwas siya ng tingin kay Mama. Isang maliit na reaksyon na nagpatunay na kahit paano, may natitira pa rin palang konsensya sa kanya. Kinaumagahan, na-discharge si Mama. Kumuha kami ng tricycle pa uwi. Ako ang umalalay sa kanya papasok ng bahay. Si Baltazar ang may buhat ng maliit niyang maleta. Pagpasok namin sa sala, napahinto si Mama. Iginala niya ang tingin niya sa buong paligid. Ang linis, sabi niya. Tiningnan niya yung kintab ng sahig, yung ayos ng mga upuan, yung balikbayan box na itinabi namin sa sulok. Parang walang nagbago. Siyempre, Ma, gusto namin maayos ang uuwian mo. Sabi ko, pilit pinasasaya ang boses ko. Baltazar, tawag ni Mama. Pwede mo ba akong dalhin muna sa kwarto? Gusto ko sanang magpahinga. Opo, sagot ni Baltazar. Inakbayan niya si Mama para tulungang maglakad paakyat sa hagdan. Sinundan ko sila ng tingin. Habang paakyat sila, nakita ko yung kanang kamay ni Baltazar na nakaalalay sa baywang ni Mama. Yung parehong kamay na humahaplos sa akin nung mga panahong gabi. Pakiramdam ko, nasusuka ako. Pakiramdam ko, nanonood ako ng isang pelikula kung saan ako yung bida na alam ko nang mapapahamak sa huli. Nang makapasok sila sa kwarto, naiwan akong mag-isa sa sala. Tahimik. Ang tanging naririnig ko ay yung mahinang paghampas ng hangin sa bintana at yung kaba ko. Pumunta ako sa kusina para ipagtimpla si Mama ng gatas. Habang nagpapakulo ako ng tubig, nakita ko yung isang maliit na bagay sa ilalim ng lamesa. Isang panyo. Asul na panyo na may burdang B. Panyo ni Baltazar. Nahulog siguro ito nung isang gabi. Nung gabi bago dumating si Carmela. Nung gabing nandoon kami sa kusina at nagkalimutan kami sa sarili. Ninigasan ako. Paano kung nakita ito ni Mama kanina? Paano kung makita niya ito mamaya? Dali-dali kong pinulot yung panyo. Isiniksik ko sa bulsa ng pantalon ko. Ang bilis ng tibok ng puso ko, halos umabot na sa lalamunan ko.
Maya-maya, bumaba si Baltazar. Mag-isa. Tulog na siya. Bulong niya nang makapasok siya sa kusina. Hindi ako umimik. Nakatalikod ako sa kanya, nakaharap sa kumukulong tubig. Lumapit siya sa akin. Naramdaman ko ang init ng katawan niya sa likod ko. Pamilyar. Nakakatakot. Solina, bulong niya. Tapos na ang gulo. Nandito na siya. Magiging maayos na ulit tayo. Humarap ako sa kanya. Ipinakita ko yung panyo niya na kinuha ko sa bulsa ko. Maayos. Mariing bulong ko. Inilagay ko ang panyo sa dibdib niya. Tingnan mo to, Tito. Nakita ko to sa ilalim ng lamesa. Paano kung si Mama ang nakapulot nito? Paano mo ipaliliwanag kung bakit ang panyo mo ay nasa ilalim ng lamesa kung saan tayo? Hindi ko maituloy. Parang nasamid ako sa sarili kong kasalanan. Hinawakan niya ang kamay ko. Mahigpit. Walang nakakita, Solina. Tayo lang. Tito, hindi na tayo pwedeng maging ganito. Pakiusap ko. Nagsisimula ng tumulo ang luha ko. Andito na siya. Ang mama ko. Ang asawa mo. Alam ko. Tinitigan niya ako. Yung mga mata niya, parang ayaw pumayag sa gusto kong mangyari. Pero kaya mo ba? Kaya mo bang ibalik sa dati na para bang hindi mo nararamdaman ang mga haplos ko? Kaya mo bang matulog sa gabi na hindi ako naiisip? Tigilan mo na ako! Bulyaw ko, kahit mahina lang, dahil ayaw kong marinig ni Mama sa itaas. Akmang lalayo ako sa kanya, pero hinila niya ako. Mabilis. At bago ko pa mamalayan, naramdaman ko ang mga labi niya sa labi ko. Mainit, mapusok, desperado. Gusto kong manlaban. Gusto kong itulak siya palayo. Pero, Diyos ko, bakit ba sa tuwing hahawakan niya ako, biglang nawawalan ng lakas ang mga tuhod ko? Bakit yung konsensya ko laging natatalo ng pangungulila ko sa pagmamahal niya? Nang bitawan niya ako, pareho kaming naghahabol ng hininga. Huwag mo akong itaboy, Solina, bulong niya. Biglang may narinig kaming kaluskos mula sa may pintuan ng kusina. Baltazar, boses ni Mama. Parang huminto ang tibok ng puso ko. Dahan-dahan kaming lumingon. Nakatayo si Mama sa hamba ng pinto, nakahawak sa pader. Yung mga mata niya nakatitig sa aming dalawa. Sana nilamon na lang ako ng lupa nung sandaling yon. Kung mayroon mang impyerno sa mundo, iyon ay ang makita ang nanay mong may sakit, nakasandal sa pinto, habang tinitingnan ka na parang isa kang estranghero. Ang init ng labi ni Baltazar ay napalitan agad ng parang yelong nanunuot sa buong pagkatao ko. Anong ginagawa niyo? Mahinang tanong ni Mama. Ang boses niya ay gagasgas, parang tuyong dahon na natatapakan. Mabilis akong lumayo kay Baltazar. Muntik ko nang mabitawan yung tasa ng gatas na hawak ko. Ma, bakit bumangon ka? Sabi ng doktor, magpahinga ka lang muna, di ba? Hindi siya sumagot sa tanong ko. Ang tingin niya ay nakapako kay Baltazar. Baltazar, bakit ang lapit niyo sa isa't isa? Nakita ko ang paglunok ni Baltazar. Yung Adam's apple niya ay gumalaw ng mabilis. Ang tanging senyales na kinakabahan din siya. Kahit na ang mukha niya ay parang pader na walang emosyon. May dumi lang sa mata si Solina. Milagros, sabi ni Baltazar. Ang boses niya, napaka-normal, napaka-kumbinsido. Tinulungan ko lang tanggalin. Mahirap kasing makita sa salamin. Tumingin sa akin si Mama. Yung mga mata niya na dati ay puno ng pagmamahal, ngayon ay parang dalawang itim na butas na humuhukay sa sikreto ko. Dumi sa mata? Ulit ni Mama. Ganun ba? Humakbang siya papasok sa kusina.
Bawat hakbang niya ay may kasamang kaladkad ng tsinelas. Isang tunog na dati ay nagpapakalma sa akin dahil ibig sabihin ay andyan si Mama. Pero ngayon, bawat tunog ay parang hagupit ng sinturon. "Solina, yung gatas ko," sabi niya. Umupo siya sa upuan kung nasaan kami kanina ni Baltazar. Nanginginig ang kamay ko habang iniaabot ko sa kanya ang tasa. Muntik na itong tumapon. Napansin niya yon. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang malamig niyang mga daliri ay dumikit sa nanginginig kong balat. "Bakit ka nanginginig, anak? Natatakot ka ba sa akin?" Hindi po, Ma. Napagod lang siguro ako sa pag-aalaga sa'yo." Pagsisinungaling ko. Isa na namang kasinungalingan. Pang-ilan na ba ito? Hindi ko na mabilang. Uminom siya ng gatas. Nakatitig lang siya sa usok na lumalabas sa tasa. Si Baltazar naman ay kunwaring nag-aayos ng mga gamit sa kabilang dulo ng kusina. Pero alam kong nakikinig siya sa bawat hininga namin. "Alam nyo," panimula ni Mama. "Habang nasa Dubai ako, ang iniisip ko lang ay itong kusinang to. Yung mga hapon na magluluto tayo ng merienda. Yung tawanan nyo ni Baltazar na naririnig ko sa isip ko. Akala ko, pag-uwi ko, ganun pa rin." "Ma, ganun pa rin naman eh," sabi ko. Pilit pinapatatag ang boses ko. "Hindi, Solina," sagot niya. Ibinaba niya ang tasa. "Iba ang amoy ng bahay na to ngayon. Hindi amoy ng pamilya. Amoy ng paglilihim." Napatigil si Baltazar sa ginagawa niya. Lumingon siya. "Milagros, baka dala lang yan ng sakit mo. Marami kang iniisip. Magpahinga ka na uli. Ihahatid na kita sa taas." "Kaya ko na ang sarili ko, Baltazar," mariing sabi ni Mama. Tumayo siya, pero halatang nahihirapan siya. Lumapit ako para alalayan siya, pero bahagya niyang itinulak ang kamay ko. Masakit. Mas masakit pa sa sampal. Ang nanay ko, na dati ay hindi ako hinahayaang mahiwalay sa kanya, nga ngayon ay ayaw na magpahawak sa akin. "Ma, Solina, kunin mo nga yung cellphone ko sa kwarto. Gusto kong tawagan ang tita mo sa probinsya," sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. "Opo, Ma. Nagmamadali akong umakyat sa hagdan. Gusto ko nang makalayo sa tensyon sa kusina." Pumasok ako sa kwarto nila ni Baltazar. Ang kwartong dati ay bawal kong pasukin, pero ngayon ay naging saksi na rin sa ilang gabi naming pagkakamali. Hinanap ko ang cellphone po niya sa ibabaw ng side table, pero wala doon. Tiningnan ko sa ilalim ng unan. Wala rin. Binuksan ko yung drawer ng table. At doon, nanigas ako. Hindi cellphone ang nakita ko sa loob ng drawer. Nakita ko ang isang maliit na notebook. Yung notebook na binili ko para sa school nung nakaraang taon. Pero hindi ito sa akin. Binuksan ko ang unang pahina. Sulat kamay ni Mama. Petsa, Hunyo 14. Napansin ko sa video call na magkatabi sila sa sofa. Masyadong malapit. Sabi ni Baltazar, nanonood lang sila ng balita. Petsa, Hulyo 2. Sinabi ni Aling Perla sa akin sa chat na madalas daw gabihin nang uwi si Baltazar. Pero pagdating ko sa call, andoon na siya agad. Parang may pinagtatakpan sila. Binasa ko pa ang mga sumunod na pahina. Bawat entry ay may petsa. Bawat entry ay tungkol sa amin. Sa bawat hihinala niya mula sa Dubai, itinatala pala niya lahat. Hindi lang pala si Aling Perla ang nagmamasid. Ang nanay ko, mula sa kabilang panig ng mundo, ay unti-unti na palang binubuo ang puzzle ng pagtataksil namin. Nanginginig ang mga tuhod ko. Ang notebook na to, ito ang surprise niya.
Hindi lang siya basta umuwi para magpahinga. Umuwi siya para kumpirmahin ang lahat. Biglang narinig ko ang mga yapak sa hagdan. Mabigat. Mabilis kong ibinalik ang notebook sa drawer at isinara ito. Lumingon ako sa pinto. Pumasok si Baltazar. "Nahanap mo na ba?" tanong niya. Halatang balisa rin siya. "Tito, alam niya," bulong ko. Lahat ng suspetsa niya nakasulat sa notebook sa drawer na to. Lumingon si Baltazar sa pinto, tapos lumapit sa akin. Hinawakan niya ako sa balikat. Pero sa pagkakataong ito, hindi ito haplos ng pag-ibig. Ito ay haplos ng desperasyon. "Anong notebook?" "Solina, kailangang makuha natin yan bago niya mabasa ulit o ipakita sa iba," sabi niya. "Hindi ko na pwedeng nakawin yan, tito. Mahahalata niya. Kaysa mahuli tayo." Biglang bumukas muli ang pinto. Si Mama. Nakasandal siya sa hamba. Hawak-hawak ang kanyang dibdib. Hinihingal. Nakita niya kaming dalawa na magkalapit na naman sa loob ng kwarto niya. "Solina, yung cellphone ko?" Mahina niyang tanong. "Ma, wala po rito." Hindi natapos ang sasabihin ko dahil biglang nawalan ng balanse si Mama. Bumagsak siya sa sahig. "Milagros!" sigaw ni Baltazar. Tumakbo kami sa kanya. Pero bago pa kami makalapit, may itinuro si Mama sa ilalim ng kama. Isang bagay na hindi namin napansin kanina. Ang cellphone niya. Nakabukas ang screen. At doon, may isang video na nagpla-play. Isang video na kuha mula sa isang hidden camera na itinago sa sulok ng kusina. Isang video kung saan malinaw na malinaw ang ginawa namin ni Baltazar nung gabing akala namin ay wala siyang malay sa ospital. Tumingin si Mama sa akin. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mga mata. "Anak, bakit?" Iyon ang huling salitang narinig ko bago siya tuluyang nawalan ng malay. Ang ingay ng sirena ng ambulansya, ang pinakamalungkot na tunog na narinig ko sa buong buhay ko. Habang nakaupo ako sa loob ng sasakyan, katabi ang katawan ni Mama na punong-puno ng mga tubo, tinitingnan ko ang mga ilaw ng kalsada na mabilis na dumadaan. Blue, red, blue, red. Parang bawat kislap ay sumisigaw ng "Kasalanan mo to! Kasalanan mo to!" Si Baltazar, nakasunod sa amin gamit ang motor niya. Nakikita ko siya sa maliit na bintana sa likod. Isang anino sa gitna ng dilim, pilit na humahabol, pilit na kumakapit sa mundong alam naming pareho na gumuho na. Sa loob ng emergency room, iniwan kaming mag-isa sa hallway. Yung amoy ng antiseptic at bleach ay sobrang tapang. Parang gustong sunugin ang ilong ko. Parang gustong linisin ang lahat ng dumi na daladala ko mula sa bahay namin. "Solina," tawag ni Baltazar. Umupo siya sa tabi ko. Yung hininga niya, amoy mentol pa rin. Pero sa pagkakataong ito, nasusuka na ako sa amoy na yon. "Yung cellphone, nakuha mo ba?" Tiningnan ko siya. Hindi ko mapaniwalaan ang naririnig ko. Ang nanay ko ay nasa loob, nag-aagaw buhay, pero ang iniisip niya ay ang ebidensya. "Naiwan sa bahay, tito. Sa sahig ng kwarto." Mahina kong sagot. "Bakit? Yun ba talaga ang mahalaga ngayon? Na baka mahuli tayo?" "Ulina, makinig ka." Hinawakan niya ang kamay ko. Pero binawi ko ito ng mabilis. "Kapag nakita ng iba yon, ng mga pulis, ng pamilya niyo, hindi lang tayo ang masisira. Ang mama mo, mas lalong mawawasak yon kapag nalaman ng buong mundo ang kahihiyan niyo." "Kahihiyan natin, tito. Huwag mong ibahin ang kwento," mariin kong sabi. Lumabas ang doktor. Isang matangkad na lalaki
May suot na salamin na na kapatong sa dulo ng ilong niya. Yung paraan ng pagtingin niya sa amin ay seryoso, walang emosyon. Kayo ba ang pamilya ni Mrs. Manlapas? Tanong niya. Opo, Dok. Anak niya ako. Asawa niya po siya. Sabi ko, sabay turo kay Baltazar. Yung salitang asawa ay parang lason sa dila ko. Nagkaroon siya ng hemorrhagic stroke. Sobrang taas ng blood pressure niya, malamang dahil sa sobrang stress o pagod. We were able to stabilize her but tumigil ang doktor. Huminga siya ng malalim. The damage is significant. Paralisado ang kanang bahagi ng katawan niya. At sa ngayon, hindi siya makapagsalita. We call it aphasia. Paralisado, hindi makapagsalita, napaupo ako sa sahig. Pakiramdam ko, lahat ng lakas ko ay hinigop ng puting tiles ng ospital. Ang nanay ko, ang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang magtrabaho para mabigyan ako ng boses at kinabukasan, ngayon ay wala ng boses. Maari ba namin siyang makita? Tanong ni Baltazar. Pwedeng pumasok ang isa. Sandali lang. Pero kailangan niyang magpahinga. Pumasok ako ng mag-isa. Ayaw kong kasama si Baltazar. Nang makita ko si Mama sa ICU, mas lalo akong nadurog. Ang kalahati ng mukha niya ay parang nakabagsak. Ang mga mata niya, bukas sila. Pero hindi na sila yung mga matang puno ng hinala at galit na nakita ko sa kwarto kanina. Ang mga mata niya ngayon ay puno ng luha. Nakatingin lang siya sa kisame. Yung kaliwang kamay niya, nanginginig na pilit umaabot sa akin. Lumapit ako. Hinawakan ko ang kamay niya. Yung balat niya, napakalamig. Sorry. Patawad po. Bulong ko. Humagulgol ako sa gilid ng kama niya. Gumalaw ang mga labi niya. Pilit siyang bumubuo ng salita, pero tanging ungol lang ang lumalabas. Isang tunog ng paghihirap na hinding-hindi ko makakalimutan. At doon ko napagtanto ang pinakamasakit na bahagi ng lahat. Alam niya. Alam niya ang lahat, pero hindi niya masabi. Nakakulong siya sa sarili niyang katawan, kasama ang katotohanang pinatay siya ng sarili niyang anak at asawa. Ito ang parusa namin. Hindi ang makulong sa rehas, kundi ang makulong sa katahimikan ni Mama. Lumabas ako ng kwarto pagkalipas ng ilang minuto. Naabutan ko si Baltazar na may kausap sa cellphone. Mukhang balisa siya. Sige, huwag mong hayaang may pumasok sa bahay. Oo, Carmela, pakiusap. Sabi niya bago ibaba ang tawag. Ano yon? Tanong ko. Si Carmela. Pinapunta ko sa bahay para kunin ang cellphone ng mama mo bago pa may makakita. Sinabi ko na lang na may kailangang tawagan na kamag-anak. Paliwanag ni Baltazar. Lumapit siya sa akin. Akmang yayakapin ako. Pero umatras ako. Huwag mo akong hawakan, Tito. Kahit kailan, huwag mo na akong hahawakan ulit. Solina, kailangan nating magtulungan. Wala nang tayo. Patay na ang tayo nung sandaling bumagsak si Mama. Sigaw ko sa gitna ng hallway. Ang ilang mga nurse ay napatingin sa amin. Pero wala na akong pakialam. Tiningnan ako ni Baltazar. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang totoong siya. Wala nang maskara ng pagiging mabait na stepfather. Ang nakita ko ay isang lalaking takot na mawala ang komportableng buhay na ibinigay ni Mama sa kanya. Fine, sabi niya. Ang boses ay malamig na. Pero tandaan mo, Solina, kung babagsak ako, kasama ka. Pareho nating hinawakan ang apoy. Huwag mong isiping ikaw lang ang biktima rito.
Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong mag-isa sa malamig na hallway ng ospital. Nung gabing yon, habang nakaupo ako sa tabi ng bintana ng ward, tinitingnan ko ang refleksyon ko sa salamin. Isang babaeng 24 na anyos, pero ang mga mata ay mukhang pagod na sa mundo. Isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Kung alam ko ba na ganito ang mangyayari, gagawin ko pa rin ba? Kung alam ko ba na ang bawat halik ni Baltazar ay katumbas ng bawat patak ng luha ni Mama, tumuloy pa rin ba ako? Ang hirap sagutin. Kasi sa totoo lang, kahit ngayon, sa gitna ng trahedyang ito, may bahagi pa rin sa akin na naghahanap sa init na ibinigay niya. At iyon ang pinakamalaking kasalanan ko. Ang katotohanang mas mahal ko pa rin ang sarili kong kaligayahan kaysa sa buhay ng nanay ko. Binuksan ko ang bag ko at kinuha ang pulang velvet box na ibinigay ni Mama. Yung gintong bracelet. Isinuot ko ito uli. Sa pagkakataong ito, hindi na ito posas. Ito na ang aking habambuhay na sentensya. Sinasabi nila na ang bahay ay isang santuwaryo. Pero para sa akin, ang bahay namin ay naging isang buhay na museo ng aking mga kasalanan. 3 araw matapos dalhin si Mama sa ospital, kailangan kong umuwi para kumuha ng mga gamit niya. Pagbaba ko sa tricycle, tumigil ako sa tapat ng gate. Yung pintura ng gate namin, kulay cream na pinili ni Mama dahil mukhang mayaman daw, ay nagsisimula ng mabakbak sa ilalim. Isang maliit na detalye na noon ay hindi ko pinapansin. Pero ngayon ay parang simbolo ng unti-unting pagguho ng pamilya namin. Pagpasok ko sa sala, sinalubong ako ng amoy ng floor wax na hinaluan ng alikabok. Walang tao. Pero sa bawat sulok, nararamdaman ko ang presensya ni Mama. Doon sa sofa, kung saan siya huling naupo. Doon sa kusina kung saan siya huling uminom ng gatas. Nandyan ka na pala. Napatalon ako sa gulat. Si Carmela. Nakaupo siya sa dilim sa dulo ng dining table. Yung buhok niya ay gulo-gulo at may hawak siyang baso ng tubig na nanginginig sa kanyang kamay. Carmela, nakuha mo ba? Tanong ko, halos pabulong. Dahan-dahan niyang inilapag ang isang cellphone sa ibabaw ng lamesa. Yung cellphone ni Mama, yung screen nito ay may malaking lamat. Parang kidlat na bumiyak sa mukha naming 3 na wallpaper ng phone. Nakuha ko, sabi ni Carmela. Tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, nakita ko ang pandidiri sa kanyang mga mata. Pinanood ko, Solina. Hindi ko sinasadya pero nakabukas na nung pinulot ko. Solina, paano mo nagawa yon? Habang ang nanay mo ay nagpapakamatay sa trabaho sa ibang bansa. Carm, hindi mo naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Na nalungkot ka? Na kailangan mo ng lalaki? Tumayo si Carmela. Tumulo ang luha sa kanyang pisngi. Solina, itinuring kitang kapatid. Pinagtakpan kita dahil akala ko simpleng pagkakamali lang. Pero ito, lason ito. Pinatay niyo si Tita Milagros. Hindi siya patay, sigaw ko. Mas mabuti pang namatay na lang siya kaysa makita ang ginagawa inyo. Inihagis ni Carmela ang susi ng bahay sa lamesa. Huwag mo na akong tatawagan ulit. Ayoko nang maging bahagi ng dumi niyo. Umalis si Carmela, padabog na isinara ang pinto. Naiwan ako sa gitna ng sala. Hawak ang cellphone na may lamat. Nanginginig ang mga daliri ko habang binubuksan ko ang video. Gusto kong burahin. Gusto kong lamunin ng limot ang lahat. Pero bago ko pindutin ang delete, napanood ko ang sarili ko.
Nakita ko ang mukha ko habang nakayakap kay Baltasar sa kusina. Hindi ko nakita ang pag-ibig sa mukha ko. Ang nakita ko ay isang babaeng gutom. Isang babaeng handang sunugin ang buong mundo para lang sa isang sandali ng init. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko. Si Baltasar. Nasaan ang phone? Tanong niya agad. Wala nang tanong kung kumusta si Mama. Wala nang tanong kung kumusta ako. Ipinakita ko sa kanya ang cellphone. Akma niyang kukunin, pero iniwas ko ito. Bakit, Tito? Natatakot ka ba na mapanood mo rin ang sarili mo? Natatakot ka ba na makita mo kung gaano ka kademonyo? Ibigay mo sa akin yan, Solina. Buburahin natin lahat. Magpapasimula tayo uli. Sabi niya. Pilit na pinapakalma ang boses. Magpapasimula uli? Paano? Si Mama ay paralisado. Hindi siya makapagsalita dahil sa atin. Dahil sa'yo, bulyaw niya. Ikaw ang lumapit sa akin nung gabi ng ulan. 'Di ba? Ikaw ang nagsabing, huwag akong titigil. Ngayon, huwag mo akong ituturo na parang ikaw lang ang biktima. Sa sandaling iyon, parang may kung anong nabasag sa loob ko. Ang ilusyon ng pag-ibig na binuo ko sa isip ko ay tuluyang naglaho. Wala akong kakampi. Wala akong mahal. Mayroon lang akong kasama sa krimen. Ang gabi ay naging isang mahabang pagtitiis. Hindi kami nag-uusap ni Baltasar, kahit nasa iisang bahay kami. Siya, nasa kwarto nila ni Mama. Malamang ay nagliligpit ng mga gamit. Ako, nasa lumang kwarto ko, nakatitig sa kisame. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, narinig ko ang kaluskos sa labas. Sumilip ako sa bintana. Isang anino ang lumalabas ng gate. Bit-bit ang isang malaking backpack. Si Baltasar. Dali-dali akong bumaba. Naabutan ko siya sa tapat ng motor niya. Aalis ka? Tanong ko. Ang boses ko ay tuyo. Walang emosyon. Hindi siya tumingin sa akin habang isinasakay ang bag sa motor. Wala na akong gagawin dito, Solina. Ang pera ng mama mo, ubos na sa ospital. Ang bahay na to, kukunin na rin ng bangko dahil hindi na mahuhulugan. At ang nanay mo, wala na siyang silbi sa akin. Wala siyang silbi? Paulit-ulit na tumatak sa isip ko ang salitang yon. Asawa mo siya, Baltasar. Minahal ka niya. Tumawa siya ng mahina. Isang tawa na parang galing sa hukay. Minahal niya ang ideya na may lalaking magbabantay sa anak niya. At ako? Minahal ko ang sahod niya buwan-buwan. Ikaw? Ikaw ay pampalipas oras lang, Solina. Isang bata na madaling utuin dahil kulang sa pansin. Sinampal ko siya. Lahat ng galit, lahat ng sakit, ibinuhos ko sa palad ko. Pero tinawanan lang niya ako. Sige, saktan mo ako. Pero sa huli, ikaw ang maiiwan dito. Ikaw ang mag-aalaga sa nanay mong hindi makapagsalita. Pero ang mga mata ay laging nagsasabing, kasalanan mo to. Good luck, Solina. Pinaharurot niya ang motor niya paalis. Ang usok ng tambutsyo ay humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Iniwan akong mag-isa sa gitna ng kalsada. Bumalik ako sa loob ng bahay. Naramdaman ko ang biglang pananahimik ng paligid. Wala na ang takot. Wala na ang kaba. Tanging ang malalim at madilim na hukay na lang ng pagsisisi ang natira. Pumasok ako sa kwarto ni Mama. Doon sa drawer, kinuha ko uli yung notebook. Binasa ko ang huling entry na isinulat niya. Marahil nung nasa eroplano pa siya pauwi. Petsa, unknown. Solina, anak, sana mali ako. Sana lahat ng nakikita ko sa screen ay guni-guni lang ng isang matandang nananabik sa pamilya. Kasi kung totoo,
Paano ko pa itutuloy ang buhay ko? Nayakap ko ang notebook sa dibdib ko. Humagulgol ako hanggang sa mawalan na ako ng boses. Kinaumagahan, may kumatok sa pinto. Hindi malakas pero pamilyar. Nang buksan ko, bumungad sa akin si Aling Perla. Pero hindi siya yung tsismosang kapitbahay na laging may ngising nakakaloko. Malungkot ang mga mata niya. May hawak siyang isang mangkok ng lugaw. Solina, narinig ko ang nangyari sa ospital. Mahina niyang sabi. At nakita ko si Baltazar na umalis kaninang madaling araw na may dalang mga bag. Hindi ako nakapagsalita. Nakatitig lang ako sa lugaw. Anak, alam ko ang totoo, sabi ni Aling Perla. Hinawakan niya ang kamay ko. Ang mga kamay niya ay kulubot, amoy bawang at luya, pero napakainit. Matagal ko nang alam. Sinubukan kong sabihin sa mama mo, pero ayaw niyang maniwala. Mahal na mahal ka niya, Solina. Higit pa sa buhay niya. Aling Perla, ang sama ko po, hikbi ko. Lahat tayo nagkakamali, anak. Pero ang tanong ay kung anong gagawin mo ngayon. Tatalikuran mo ba ang nanay mo gaya ng ginawa ng lalaking yon? O haharapin mo ang parusa mo? Tumingin ako sa direksyon ng ospital. Sa isip ko, nakita ko ang mga mata ni Mama. Yung mga matang hindi makapagsalita, pero puno ng tanong. Haharapin ko po, sabi ko. Ito na ang punto ng pagbasag. Ang Solina na naghahanap ng atensyon, ang Solina na nagnakaw ng pag-ibig, ay wala na. Ang natira na lang ay ang Solina na kailangang mamuhay sa gitna ng guho na siya mismo ang gumawa. Nagbihis ako. Inayos ko ang sarili ko. Isinuot ko ang gintong bracelet na ibinigay ni Mama. Sa bawat hakbang ko pabalik sa ospital, nararamdaman ko ang bigat ng bawat sentimo na ipinadala ni Mama. Bawat sakripisyo niya ay parang latay sa aking balat. Andoon si Mama. Nakahiga. Nakatingin sa bintana. Nang pumasok ako, dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Nakita ko ang kilala niyang galit sa kanyang mga mata. Pero hinaluan ito ng isang bagay na mas masakit. Ang pagpapatawad na hindi ko hiningi. Lumapit ako sa kanya. Nilinis ko ang kanyang muka gamit ang malinis na bimpo. Pinunasan ko ang mga labi niyang bitak-bitak. Andito na ako. Hindi na ako aalis. Bulong ko. Tumingin siya sa akin. Isang luha ang dahan-dahang gumulong mula sa kanyang kaliwang mata. Hindi niya ako kayang kausapin. Hindi niya ako kayang yakapin. Pero sa katahimikang iyon, narinig ko ang lahat ng kailangan kong malaman. Magsisimula na ang aking habambuhay na sentensya. At tatanggapin ko ito ng buong puso, sinasabi nila. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagkakasala ay ang pagharap sa biktima mo. Pero paano kung ang biktima mo ay hindi makapagsalita, hindi makagalaw, at tanging ang mga mata lang ang ginagamit para saksakin ka ng katotohanan bawat segundo? Dinala ko na si Mama pauwi sa bahay. Hindi na doon sa malaking bahay na pinaghirapan niya. Dahil kinuha na yon ng bangko matapos itong isangla ni Baltazar nang hindi namin alam. Lumipat kami sa isang maliit na paupahan sa dulo ng barangay. 2 kwarto na gawa sa hollow blocks, malamig ang simento, at amoy amag bawat umaga. Ma, kain na po tayo. Bulong ko habang iniaangat ko ang ulo niya mula sa manipis na unan. Kailangan kong i-blender ang pagkain niya, lugaw, gulay, prutas, dahil hindi na siya makanguya ng maayos. Bawat subo ko sa kanya, nararamdaman ko ang panginginig ng aking mga kamay.
Yung tunog ng kutsarang tumatama sa plastik na mangkok ay parang kampana na nagpapaalala sa akin ng bawat gabi na ipinagpalit ko siya sa init ng bisig ng asawa niya. Tinitingnan niya ako. Ang mga mata ni Mama ay naging malinaw na salamin ng aking kasalanan. Wala siyang sinasabi, pero sa bawat tingin niya, naririnig ko ang tanong, "Bakit mo nagawa sa akin to, Solina? Bakit ang tanging bagay na iniuwi ko mula sa Dubai ay ang pagtataksil nyo?" Minsan, kapag nililinis ko ang katawan niya, nakikita ko ang mga peklat sa kanyang mga binti. Mga peklat mula sa mga aksidente niya sa trabaho doon sa ibang bansa. Bawat sugat niya ay para sa akin. Pero ang bawat haplos ko sa kanya ngayon ay puno ng pangingimi. Amoy ng alcohol at diaper ang pumalit sa bango ng mga lotion na dati ay ipinapadala niya. "Sorry ma, patawad po," sabi ko habang pinupunasan ko ang kanyang muka. Wala siyang reaksyon. Isang patak ng laway ang dahan-dahang gumulong mula sa gilid ng kanyang labi. Iyon na ang naging buhay namin. Isang paulit-ulit na siklo ng pag-aalaga na puno ng pasakit. Isang intimacy na hindi ko hiningi. Pero ito ang tanging paraan para mabayaran ko ang utang na hindi kailanman mababayaran. Isang hapon, habang naglalaba ako sa labas ng paupahan, nakita ko si Carmela na naglalakad sa kabilang kalsada. May dala siyang bata, marahil ay anak niya. Sandali siyang tumingin sa direksyon ko, pero agad din siyang umiwas. Para siyang nakakita ng isang taong may nakakahawang sakit. At doon ko napagtanto, sa mundong ito, kaming dalawa na lang ni Mama. Wala na si Baltasar. May mga balitang nakita raw siya sa ibang probinsya, may kasama ng ibang babae. Mas bata pa sa akin. Ang sakit na naramdaman ko nung marinig ko yon ay hindi na dahil sa selos, kundi dahil sa galit sa sarili ko. Paano ako naging ganoon katanga? Paano ko ipinagpalit ang lahat para sa isang lalaking ang tanging kayang gawin ay mang-iwan kapag wala na siyang mapapala? "Solina, may kailangan ka ba?" Si Aling Perla, siya na lang ang tanging taong bumibisita sa amin. Nagdadala siya ng mga tira-tirang ulam mula sa kanyang karinderya. "Wala naman po, Aling Perla. Salamat po," sabi ko. "Anak, huwag mong masyadong pahirapan ang sarili mo," payo niya. "Nagkamali ka, oo. Pero ang nanay mo, kahit hindi siya makapagsalita, alam kong nararamdaman niya ang pag-aalaga mo. Iyon ang mahalaga ngayon. Gusto kong maniwala sa kanya. Pero kapag gabi, kapag madilim na at kaming dalawa na lang ni Mama sa kwarto, doon lumalabas ang totoong multo. Nararamdaman ko pa rin ang mga kamay ni Baltasar sa balat ko. Naririnig ko pa rin ang mga bulong niya. At sa tuwing mararamdaman ko yon, gusto kong hiwain ang sarili kong balat para lang matanggal ang dumi. Minsan, tinitingnan ko si Mama habang natutulog. Ang mukha niya ay payapa, pero alam ko na sa loob ng isipan niya, nakakulong siya sa galit at sakit. At iyon ang pinakamalubhang parusa sa akin. Ang hindi malaman kung kailan o paano niya ako mapapatawad. O kung may balak ba siyang patawarin ako. 5 taon na ang lumipas. Ang gintong bracelet na ibinigay ni Mama ay wala na sa akin. Ibinenta ko na ito nung nakaraang taon para pambili ng maintenance na gamot niya. Pero ang marka nito sa pulso ko, yung maputing bahagi ng balat na hindi nasisikatan ng araw, ay nandoon pa rin. Isang permanenteng tanda ng sakripisyo ng nanay ko. Nakalunod ako sa tabi ng kama niya ngayon. Hapon na,
at ang sinag ng araw ay tumatagos sa maliit naming bintana, nagbibigay ng kakaibang liwanag sa mukha ni Mama. Ma, tignan mo! Ang ganda ng sunset! Bulong ko. Dahan-dahan niyang inilingon ang kanyang ulo. Sa loob ng 5 taon, natuto na kaming mag-usap gamit ang mga mata. At sa pagkakataong ito, may kakaiba sa tingin niya. Hindi na ito ang tingin ng galit. Hindi na ito ang tingin ng bakit. Itinaas ni Mama ang kanyang kaliwang kamay. Ang tanging bahagi ng katawan niya na may konting lakas. Dahan-dahan, sa paraang parang bawat galaw ay isang matinding laban, idinampi niya ang kanyang mga daliri sa pisngi ko. Napatigil ang mundo ko. Ang haplos na yon. Iyon ang haplos na matagal ko nang hinihintay. Hindi ito haplos ng isang biktima sa kanyang kriminal. Ito ay haplos ng isang nanay sa kanyang anak. Umiyak ako. Hindi yung iyak ng pagngangalit, kundi yung iyak ng isang taong sa wakas ay nakauwi na mula sa isang mahaba at madilim na biyahe. Ma! Wala siyang sinabi. Pero sa pagpisil niya sa pisngi ko, naramdaman ko ang lahat. Ang lahat ng patawad na hindi kailanman mabibigkas ng bibig, pero isinisigaw ng puso. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung bakit ako nahulog sa bitag ni Baltazar. Marahil, hindi siya ang hinahanap ko noon. Hinahanap ko ang sarili ko, yung bahagi ng sarili ko na nararamdamang mahalaga, nararamdamang nakikita. At sa lahat ng maling paraan na maaari kong piliin, pinili ko ang pinakamapanganib. Pero sa bawat araw na ginugugol ko sa pag-aalaga kay Mama, unti-unti kong nabubuo ang sarili ko. Ang bawat pagpapalit ng diaper, ang bawat pagpapakain, ang bawat pagpupuyat, iyon ang aking pagsisisi. Iyon ang aking pag-ibig. Si Baltazar? Hindi ko na alam kung nasaan siya. At wala na akong pakialam. Siya ay naging isang bahagi na lang ng madilim na kahapon na kailangan kong pagdaanan para matutong pahalagahan ang tunay na liwanag. Nakatitig ako sa bintana habang dahan-dahang lumulubog ang araw. Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ang buhay ko. Ang pangarap ni Mama na magandang bahay ay wala na. Ang reputasyon ko sa barangay ay sira na. Pero sa maliit at amag na kwartong ito, sa tabi ng nanay kong hindi makapagsalita, nahanap ko ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng dolyar sa Dubai o ng tamis ng maling pag-ibig. Nahanap ko ang kapayapaan sa gitna ng aking pagkakamali. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung naramdaman mo ang lamig ng 10 taong pangungulila at may isang taong nag-alok sa iyo ng init, alam mo bang hindi mo gagawin ang parehong bagay? Sigurado ka bang hindi ka rin mahuhulog sa bangin na kinalulubugan ko ngayon? Hindi ko alam ang sagot nyo. At sa totoo lang, hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos na masagot para sa sarili ko. Ang alam ko lang, sa tuwing hihinga si Mama ng mahimbing sa gabi, sapat na yon. Sapat na yon para sabihing ang sentensya ko ay hindi isang parusa, kundi isang pagkakataon para maging karapat-dapat ulit sa tawag na anak.